Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong sa Tambayang Makabayan. Ito po nakakalungkot pong balita po at analyst na nagsusuri po ngayon sa ating bansa na excuse me po na talagang ramdam na po talaga natin ang kahirapan po. Ngayon po sa administrasyon po ngayon natin ngayon. Sobrang hirap po at napakataas po ng bilihin ngayon sa ating bansa. At napakataas po ng inflation na walang trabaho po ng ating mga kababayan. At hirap na hirap po. Pero po sinasabi nga po nung iba, ang solusyon daw po, di umano, ang binibigay lang sa atin yung mga love life, yung mga love life ng first family. Yun po ang madalas natin nakikita sa kanyang vlog. Yung kanyang love life. Yun ang solusyon sa kahirapan, di umano. Yun po yung mga sinasabi ng ating mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita mga tambay. Pero bago po yon, salamat po sa mga nakakagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay. Ang pinakamatinding incidence of poverty nararamdaman ngayon sa administrasyon ni PBBM. Pagdating naman dun sa mga antics ng mga kung ano-anong ginagawa ng PCO ngayon, yung trivialize yung love life ng dalawang mag-asawa, ay nako po, alam niyo po, yan po ay kabahagi ng overall communication plan ng administrasyon. Ano ba yung overall administration plan nila? Yes. Ilihis ang tunay na mga issues na hinaharap ng taong bayan, yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho, at yung napakababang mga sahod ng mga manggagawa. Akala nila na palibasa, nagkagayan tip sila, makakalimutan na ng taong bayan na ang pangunahing problema pa rin nila ay napakataas sa presyo ng bilihin. Exactly. At ito rin ang dahilan kung bakit sila ay pilit na nakikipag-aaway sa China dahil ang makakala nila kapag hinimok nila na magalit ang mga Pilipino sa mga Chino, makakalimutan na yung sakit ng tiyan dahil nga wala na silang makain. So ngayon po sa survey, ang pinakamatinding incidence of poverty nararamdaman ngayon sa administrasyon ni PBBM. No? Tama. So yan po yung kanilang overall strategy. Ilihis ang totoong issue sa pamamagitan ng trivializing yung love life nila na alam naman natin, made up lang naman yan. At pangalawa, yun nga, no, yung pakikipag-away sa China, alam natin, ang atensyon ng ating mga kababayan. Well said. Attorney Harry Roque, Ayan po. maganda po yung inyong tinuran. Nakakalungkot lang po. Mismo po, dito po sa balita at tinuran po ng dati pong sekretary po ng bansa, si Attorney Harry Roque. Napag-aaralan po nila at nakikita po talaga at mismo sa survey po, lumalabas po mga katambay na ngayon po ang pinakamahirap magmula po nung panahon po ni Pinoy at ni Pangulong Duterte. Ito po, dito po natin nararamdaman ng napakalaki ngayon ng kahirapan po na hindi naman po pinapansin po ng ating pamahalaan ngayon yung kahirapan po ng bansa ng mga Pilipino. Tayo po mga Pilipino, di ba? Na nagtataasan ng bilihin, kawalan ng trabaho. Yung po madalas kong sabihin sa aking vlog na laging tinututukan po natin West Philippine Sea. Pero ito yung pinakamalaking problema ng bansa na pangailangan ng mahigit 100 milyon, na kababayan natin, tayong lahat, di ba mga katabay? Yung West Philippine Sea, mismo yung ate mismo na si Senadora Amy Marcos, tutol na tutol po doon po sa panukalang ginagawa po ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr., di ba? Na bakbakan ka at makipagmatigasan ka sa China at ayaw mo makipag-usap. Dialogo po ang sinasabi po ng kanyang ate, di ba? Dialogo. Huwag kang pumasok dyan, hindi lang masabi ng ate. Huwag mong pasukan yan dahil malaking problema yan. Uubusin mo ang lahing Pilipino sa giyera, di ba? Na wala ka man lang gamit, di ba? Sinabi rin ni Senadora Amy Marcos yan. At malaking pagwawaldas din daw sa AFP. Yun ang sabi doon sa aking isang vlog, mga katamay. Pero ito talaga ang problema. Kahirapan, di ba? Hindi lang si Kamanong ang nagsasalita para dyan. Marami na po, pati mismo survey nagsasabi na ganito na ang sitwasyon ng ating bansa, lalo sa
kahirapan, sa kawalan ng trabaho ng mga Pilipino, at sa nagtataasang bilihin po, mga katambay. Pero ang sinasabi nga mismo ni pabiro pang sinasabi ni Harry Roque, di ba, ni Atty. Harry Roque, na mas tinututukan, tinutwist, di ba? Pero totoo po yun eh. Kahit sabi mo pabiro na tinutwist po ang problema ng bansa, dinadaan daw po sa love life ng family na hindi naman importante na yun, di ba? Dahil siya po magtatrabaho sa ating bansa bilang Pangulo. Hindi ang trabaho ng Pangulo na ilatag sa atin ang kanilang love life dahil hindi po yun makapagpapababa ng bilihin. Di ba? Saka sinasabi rin mismo ni Atty. Harry Roque na tinutwist po ng pamahalaan dahil hindi nila kayang tugunan pa na halos 2 taon na po, hindi nila kayang tugunan ng kahirapan ng ating bansa. Kaya dinadala nila yung issue sa West Philippine Sea na doon po nila dinadala. Dahil mismo sabi ni Harry Roque, di ba mga katambay, na akala po ng administrasyon po natin, pag dinala nila ang issue sa West Philippine Sea, ang mga Pilipino, hindi nagugutom. Pero sa kabila sa katotohanan, gutom pa rin ang mga Pilipino. Dahil halos wala nang makain. Walang trabaho buti na lang tayo, may trabaho. Di ba? Paano kung walang trabaho tayo? Di halos lahat ng Pilipino hindi na makakabili sa mahal ng bilihin, di ba? Dahil yung mga nakaraang vlog ko, yung ating mga kababayan, hindi na kumakain ng 3 beses, mga katambay. 1 beses na lang. Yung iba, 2. Dumidiskarte na lang po. Dumidiskarte na lang sila ng sharing. Nag-share na lang po. Talagang ganun po dahil sa mahal ng bilihin. Nandiyan pa ang gasolina. Hindi lang naman bigas ang problema natin at pagkain. Alam naman natin, gasolina gamit din natin. Dahil lalo kung meron tayong pinupuntahan, trabaho, ating mga estudyante. Di ba? Dagdag pasanin pa rin natin yun. Di ba? Nakakalungkot lang po mga katambay. Dahil kailan kaya, ang tanong ni Kamanong din, kailan kaya tututukan naman ang ating pamahalaan ang problema ng nating mga Pilipino? Itong kahirapan, itong ating bilihin, lalo yun nga po, nangako pa nga po ang ating Pangulo, di ba? Nangarap. Yung pangarap niya, hindi niya po natututukan Kaya napakabigat po. Kasi isang pangarap pa lang yung nilatag sa atin, bigas. Hindi niya po nagawa yung pangarap. Ano pa po kaya ang sasabihin niya na kaya niyang gawin sa atin? Yung sinasabi niya po, protektahan yung China sa teritoryo natin. Kakayanin po ba yun? Magiging pangarap lang po yung pagiging kaya. Pero ang realidad doon, wasak po tayo noon. Dahil pangarap lang po yan, nakaya natin ang China. Hanggang pangarap lang po. Dialogo po. Dialogo ang kailangan doon. At kahirapan muna. Dialogo sa China at kahirapan ng tutukan. Di ba? Dapat po ganun, di ba? Komento ni Kamano, unahin mo yung kailangan ng mga kababayan mo. Di ba? Yung pangailangan ng mga kababayan mo na 100 milyong mahigit. Tugunan po natin yung kahirapan. Pero po, ang nangyayari po, napakarami pong issue lumalabas na korupsyon, di umano. Kasi mismo si Senadora Amy Marcos, nagpapahayag po ng mas overspending money po ang administrasyon po natin. Masyado pong waldas, di umano. Napakarami pong, pasabog ni Senadora Amy Marcos, lalo sa kaperahan, di ba? Magmula sa Kamara, di ba? Yung PI na yan, di ba? Gumagastos po ng daan-daang milyon, bilyon, di ba? Yung advertise pa lang ng PI, sinabi ni Senadora Amy Marcos, 100 milyon na ang ginastos sa malalaking TV station, di ba? Yung po, pagwawaldas. Pero ito po, hindi tinututukan. Sanay na sanay po magwaldas, di umano ating pamahalaan, pero yung pangangailangan ng mga Pilipino, Pero kung sasabihin nyo na makikamanong na, sinusolusyonan dahil nagbibigay na ayuda. Panay ang bigay na ayuda ng speaker. Mali ka dyan, Kamanong. Fake news ka, Kamanong. Kasi nagbibigay na solusyon ng pamahalaan. Ang tanong ko, nasusolusyonan ba yung mahigit 100 milyon nung ayuda? At napababa ba ng kahit papaano bilihin ng ayuda? Napababa ba ng sinasabi nyo na fake news ka, Kamanong, dahil meron pang kadiwa? Ang tanong ni Kamanong, lahat ba ng ating
syudad o city o barangay may kadiwa? Kaya bang pakainin ng kadiwa ang mahigit 100 milyong Pilipino, mga katambay? Iilan lang ang kadiwa. Limitado lang ang mabibili natin sa kadiwa. At hindi makakabili ang 100 milyon, mahigit 100 milyong Pilipino sa kadiwa. Pero ang talagang mabigat na problema, hindi naman solusyon yun eh. Hindi nasusolusyonan yung mabigat na problema, mga katambay. Hindi kaya solusyonan ng ayuda at ng kadiwa ang pangkalahatang problema natin sa kahirapan, di ba? Kaya nakakalungkot lang. Hindi katulad ng dating Pangulo, yung sinasabing lumang Pilipinas. Kasi po ngayon, binago na nila eh. Yung lumang Pilipinas, mga katambay, kahit may pandemic, lahat ginawa ng paraan. Di ba? Kahit na mangutang ang ating pamahalaan na dating Pangulong Duterte, ibinango niya ang Pilipinas. Hindi tayo nagkamatay. Hindi lahat tayo nagkamatay sa pandemic at hindi tayo nagutom. Ginawa ng parang kahit tayo mangutang. At hindi nasayang yung inutang dahil tayo mismo gumamit, mga Pilipino. Lahat tayo nasaksakan din ng baksin ng libre. Hindi tayo nagbayad. At binigyan tayo ng ayuda. Yun po ang tamang pagbibigay ng ayuda, mga katambay. Yun ang pagresolba sa kahirapan, yung ginawang diskarte ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, sa panahon po ngayon, wala pang solusyon kung hindi ayuda agad. Ayuda. Ayaw mong tutukan yung paglaki, paglobo ng pagtaas ng bilihin, lalo ang bigas. Ayuda. Yan po, mga katambay, ang komento ni Kamanong dito sa tinura na paliwanag ni Atty. Harry Roque. Totoo po yun. Sang-ayon po si Kamanong na talagang ito po ang mabigat na problema ng ating bansa na tinutwist lang po. Tinutwist po nila. Dinadala po sa ibang issue ang ating kahirapan. Nakakalungkot lang po. Pero ang nagdudusa tayo po. Tayo pong mga Pilipino ang nagdudusa sa ganitong strategy po ng ating pamahalaan, mga katambay. Yan lang po, mga katambay, ang aking komento dito po sa napakatinding problema ng ating bansa, kahirapan. Paalam po, siyempre. Taste po. At makabango pa tayong muli. Paalam. Bye-bye.